Kabanata 346 hanggang 350. Ang mga marka ng hamog na nagyelo ay nahulog sa asul na pilak na damo, at ang asul na pilak na damo ay biglang lumiwanag, tulad ng isang nagniningning na ilaw, at bawat asul na pilak na damo ay naging isang nakasisilaw na asul sa isang iglap. Hindi ito pinutol ng mga marka ng hamog na nagyelo, ngunit napuno ito ng isang layer ng hamog na nagyelo at nagyelo sa hangin. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Wu Changkong, at tumanggaw siya ng palihim. Ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan ay hindi bababa sa 2 beses na mas matigas kaysa dati. Sa kanyang sariling cultivation base, bagamat hindi niya ginawa ang lahat, ang kanyang asul na pilak na damo ay malinaw na nakikita kapag ang mga frost scars ay patuloy na naputol. Sa sandaling ito, isang silver light ang kumislap sa ilalim ng mga paa ni Wu Changkong, at ang space lock ni Luo Guixing ay na-activate. Tama lang ang kontrol ni Luo Guixing, at ito na ang susunod na sandali ng pagsabog ng frost mark. Ito ang sandali ng si Wu Zhangkong ay gumamit ng kanyang lakas. Kahit na mas mabuti ay nasa proseso ng paghahalili ng kakayahan ng kaluluwa ng master ng kaluluwa. Mayroong malaking agwat sa pagitan ng mga cultivation base ng dalawang panig, at ang kanyang space lock ay hindi makontrol si Wu Changkong, ngunit ang space lock ay matagumpay na naantala ang susunod na kakayahan ng kaluluwa ni Wu Changkong. Sa cultivation base ni Luo Guixing para makamit ito, medyo mahirap na. Ito ay, dumating na rin si Wu Siduo. Sinadya niyang umalis pagkatapos ng kalahating hakbang sa likod ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis. Sa sandaling pinutol ni Luo Guixing si Wu Zhangkong, kararating lang niya, at ang unang kakayahan ng kaluluwa, ang Nether Stab, ay inilunsad. Sabay-sabay na tumama sa tagiliran ni Wu Changkong ang napakaitim na ilusyon, at isang mapanlinlang na kuko ang dumiretso sa baywang at tadyang ni Wu Changkong upang kunin ito. Bagamat ito ang unang pagkakataon na magtulungan ng apat, tila tama lang ang kontrol at ritmo ng 3 putok. Umikot ang katawan ni Wu Changkong, gamit ang kanyang katawan para itaboy ang Tianshuang sword. Ang mga puting damit ay nag-flutter, at ang talam ay umabot na sa harap ng Nether Stab. Ding! Sa malutong na tunog, si Wu Siduo ay tinamaan ng kidlat, ngunit sa sandaling ito, isang pilak na ilaw ang bumagsak sa kanya ng tama. Ito ang mahiwagang espasyo ni Luo Guixing upang may hatid ang kakayahan ng iba, na ginagawang mad-alien si Wu Siduo. Naglaho sa harap ni Wu Changkong. Hindi malaglag ang backhand ni Wu Changkong sa kanya. Sumugod na si Tang Wulan sa Wu Changkong sa oras na ito, at ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay ay dumiretso kay Wu Changkong para bumaril. Nang ishoot niya ang claw na ito, malinaw na naririnig ng audience ang piercing sound ng hangin. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog ng hangin sa himpapawid. Sa harap ng Golden Dragon Claw, isang full-foot golden glow ang tumalon at dumaan sa hangin. Sa oras na iyon, 5 madilim na track ang inilabas sa hangin. Nagulat din si Wu Changkong. Tumalbog ang Skyfrost Sword, at ang asul na mahabang espada ay naglabas ng puting liwanag. Tila ang puting liwanag ay ilang beses lamang na mas malaki kaysa sa nakaraang marka ng hamog na nagyelo, at ito ay isang maliit na talim ng liwanag. Gayunpaman, ibang-iba ang pakiramdam ni Tang Wulan mula sa harapan. Sa kanyang damdamin, ito ay malinaw na isang pag-atake ng malaking takot na nabuo sa pamamagitan ng superimposition ng libu-libong mga marka ng hamog na nagyelo. Ito pa rin ang unang kakayahan ng espiritu, ngunit ito ay isang ganap na naiibang kakayahan ng unang espiritu. Bang! Sa mahinang tunog, sumabog ang puting espada. Sa entablado ng kompetisyon, ang mga gintong ilaw ay kumikislap. Ito talaga ang gininto ang kinang na pinakawalan mula sa mga kuko ng Golden Dragon ni Tang Wulan. Si Tang Wulan ay natatakpan ng Hoarfrost sa buong katawan niya, ngunit ang Tianshuang sword ay bahagyang tumalbog palayo. Nakablock. Si Tang Wulan ay nagpakawala ng mahinang dagandong, at ang spirit ring sa kanyang katawan ay biglang lumipat, at ang 3 purple na spirit ring ay nawala at napalitan ng isang maliwanag na gintong singsing na espiritu. Lumalakas ang kapangyarihan ng chi at dugo, at ang katawan ng gintong dragon ay inilabas. Nakita ko ang gininto ang liwanag na nananatili sa katawan ni Tang Wulan, isang mahinang dagandong ng dragon ang tumunog, at ang balat ng buong tao ay naging maputlang ginto. Ang kanang manggas ay sumabog, ganap na inilantad ang braso na natatakpan ng gintong kaliskis, at ang bawat timangan ay ganap na naitayo. Sa simula, ang Golden Dragon Claw ay tila lumaki din ng kaunti. Sa ilalim ng epekto ng malakas na dugo, ang Hoarfrost sa kanyang katawan ay agad na kumalat. Ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay ay muling bumaril, sa pagkakataong ito, 5 dark golden light blade ang dumaan sa isang iglap. Ang haba ng bawat light blade ay lampas sa 7 talampakan. Sa sandaling lumitaw sila, ang hangin sa pagitan ni Tang Wulan at Wu Changkong ay marahas na nabaluktot, at ang orihinal na mababang tunog na Dragon Yin ay naging mas malakas din. Higit pa sa pag-ataking ito ang naranasan ni Wu Changkong. Si Wu Saidua ay ini-teleport sa likod niya ni Luo Guixing. Nang makayanan ni Tang Wulan ang suntok ni Wu Changkong, ang katawan ni Wu Saidua ay kumikislap sa itim at puti ng salit-salit, at ang kanyang katawan ay bumagsak. Palakihin, Self-Body Martial Arts Fusion Skill, Ghost White Tiger, ay activate. Ang kanilang kalaban ay ang 7th Ring Soul Saint Grade Powerhouse. Isa itong guro mula sa Shrek Academy.
Mula sa simula ng plano ng labanan, walang punto sa pagkaantala ng oras. Sa harap ng Seven Rings powerhouses, imposibleng maantala sila. Ang tactical na pag-aayos ni Luo Guixing ay upang ayusin ang lahat sa pinakamabuting posibleng estado hanggat maaari, at ipakita ng lahat ang kanilang pinakamalakas na lakas. Hanggat ang sariling lakas ay lubos na nagagamit, saka ang layunin ng labanan ay makakamit. Lumitaw si Wu Saidu Nether White Tiger, at nang bumaril ang nakakatakot na mga kuko ng gintong dragon ni Tang Wulan, tinapik din ng Nether White Tiger at mga kuko ng tigre ni Wu Siduo si Wu Changkong mula sa likuran. Kasabay nito, isang sibat na nagniningning na may 4 na sinag ng liwanag ay isinilang mula sa langit, pumailan lang sa kalangitan, gumuhit ng magandang parabola sa hangin, at bumagsak ng diretso sa itaas ng ulo ni Wu Changkong na may walang katulad na katumpakan. Maraming estudyante sa audience ang napatulala. Masyadong malakas ang pag-atake ng 4 na miyembro ng klase na ito. Lalo na nang lumitaw ang Golden Dragon Dane, clone ni Tang Wulan at Nether White Tiger ni Wu Siduo, naramdaman nila ang pagbabago-bago ng enerhiya na sumabog na parang bagyo sa entablado. Sa pagharap sa pag-atake mula sa 3 panig, si Wu Changkong ay gumawa lamang ng isang napakasimpleng paggalaw, itinaas ang Tianshuang sword sa kanyang kamay, habang ang dulo ng espada ay nakaturo paitaas. Ang pang-4 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kuminang kasama nito. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan at Wu Saidu na hindi na isang tao ang kanilang kaharap, kundi isang mar-engel na bundok, at tila hindi nila ito matitinag kahit anong gawin nila. Isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang sumambulat sa susunod na sandali. Una, bumagsak ang pag-atake ng Nether White Tiger, pagkatapos ay ang nakakatakot na mga kuko ng gintong dragon ni Tang Wulan, at panghuli ang 4 na kulay na parallel na sibat na nahulog mula sa langit. Ang marahas na dagandong ay sumabog sa ring ng kompetisyon, at ang malakas na energy shockwave ay naging sanhi ng bahagyang pag-ugoy ng kalasag sa paligid ng ring ng kompetisyon. Dahil napakalakas ng energy storm, naging ilusyon ang lahat sa buong entablado. Ilang sandali pa ay walang nakakakita sa nangyayari sa entablado. Sa sandaling ito, biglang, isang malinaw at madamdaming paghiging ang tunog. Isang asol na liwanag ang tumaas sa langit, ang asol na liwanag ay kasing taas ng 7 metro, at ito ay isang malinaw na asol na higanteng espada. Biglang sumiklab ang intensyon ng Senador Han Sword, at halos sabay na tumalbog ang Netherworld White Tiger at Tang Wulan at ipinadala sa ere. Pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang halo na kumikislap, at ang 7 metrong haba na higanteng espada ay bumangon at naging siyam na hawakan, na humahampas kay Tang Wulan at Wu Siduo ayon sa pagkakabanggit. Sa sandaling lumitaw ang bilog ng malalaking sword wheel, maging ang mga estudyanteng nanunood ng labanan mula sa mga manunood ay nakaramdam ng matinding pagkahilo. Isang pilak na liwanag ang bumungad sa katawan ni Wu Saidua, at muling nawala ang kanyang anyo. Naapektuhan ng kanyang pagkawala, ang tanging pinupuntirya ng siyam na higanteng espada, na may matinding ginaw at walang kapantay na kapangyarihan, ay dumiretso kay Tang Wulan at tumangay. Kung tatamaan si Tang Wulan sa pagkakataong ito, kahit siyam na buhay ay masisira. Pang-4 na soul skill ni Wu Zhangkong Frost Bingyo, 5th soul skill Frost Bingyo. Oo naman, hindi siya nagpakita ng anumang awa, at direktang ginamit ang kanyang dalawang makapangyarihang kakayahan sa espiritu. Nang makitang si Tang Wulan ay hindi maiiwasan, maging ang siyam na kamay na higanteng espada ni Wu Zhangkong ay nabago mula sa laslas patungo sa paalang. Biglang nagliwanag ang isa pang silver light, at pagkatapos ay nawala si Tang Wulan sa hangin. Kahanga-hanga. Walang kamalay-malay ang tingin ng lahat kay Luo Guixing, na siyang namamahala sa field control ng team sa di kalayuan. 2 beses niyang nagawang i-teleport ang kanyang mga kasamahan sa kupunan at maiwasan ang malalakas na pag-atake ni Wu Zhangkong. Ang 2 teleportasyon na ito ay masasabing kahanga-hanga, lalo na sa pangalawang pagkakataon, halos bago dumating si Frost Bingyu sa katawan, nang si Tang Wulan ay gumawa pa ng kanang kamay na Golden Dragon Claw upang labanan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan nilang mali ito, dahil nabigla rin si Luo Guixing sa oras na ito. Napaangat siya ng ulo at tumingin sa figure sa likod niya. Ang Netherworld White Tiger ay na-teleport sa katawan ni Luo Guixing, para lang harangan ang nakakapangangilabot na ginaw mula sa malayo para sa kanya, ngunit lumitaw si Tang Wulan sa kanyang likuran, sa tabi ni Guyu. Ikaw, paano ka rin makakapaglipat ng oras at espasyo? Si Luo Guixing ay mukhang hindi makapaniwala. Malamig na tiningnan siya ni Guyu, bakit mo kaya pero hindi ko kaya? Mag-ingat ka. Sa harap, ang boses ni Wu Saidua ay tumunog. Ang Netherworld White Tiger ay tumangala sa langit at nagpakawala ng dagandong, ang kanyang buong katawan ay sumambulat sa ilusyon, ang kanyang malaking katawan ay naging ganap na transparent, at siya ay sumugod muli patungo kay Wu Changkong. Si Shu Wangyu Binglan ay tumawid sa bakanteng espasyo, at muling lumitaw si Wu Changkong. Itinaas niya ang kanyang kanang braso ng mataas, hawak ang malaking Shu Wangbangyo, ang kanyang malaking espada ay nakatutok pailad sa langit, at tumingin kay Tang Wulan at sa 4 na may malamig na mga mata. Sinugod siya ng Netherworld White Tiger, hindi pinaputok ni Wu Changkong ang espada, ngunit binaril ito gamit ang kaliwang kamay. Ang pangalawang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikislap, at isang puting ambon ang bumalot sa Netherworld White Tiger sa isang iglap, habang si Frost Bingyu ay kumaway sa di kalayuan.
Isang serye ng Sword Silk Frost Marks, na 10 beses na mas malaki kaysa sa orihinal, ay dumiretso sa Luog Weixing, Tang Wulan at Guyu upang takpan ang mga ito. Humakbang si Tang Wulan at tumayo sa harap ni Luog Weixing. Napakalma ng kanyang mga mata, at hindi siya nagpanik dahil sa kasalukuyang kahihiyan. Tatlong bilog ng mga singsing ng espiritu ang kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa, at biglang, kasama ang kanyang katawan bilang sentro, ang lahat sa paligid niya ay naging ilusyon. Ang mga asul na pilak na baging ng damo ay bumangon mula sa lupa, na parang naging mga higanteng puno, na tinakpan siya, sina Luog Weixing at Guyu. Ang mga baging ay tila nagkaroon ng buhay, na magkakaugnay sa isa't isa upang bumuo ng isang malaking lambat, sa harap ng mga marka ng hamog na nagyelo na pinutol ni Frost Binyu, sila ay lumiwanag at nagkawatak-watak. Patuloy na pagtatapon. Ngunit ang prosesong ito ang bumili ng oras para sa tatlo ni Tang Wulan. Isa-isang bumubulusok ang mga tinak sa lupa at pumagitna sa makapal na baging. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, at binalot ng mga baging ang mga tinak sa lupa, pinalakas ang kabuuan at naging makapal na takip. Ang bilis ng pagbagsak ng Frostmark ay biglang bumagal, at ang mga sirang tinak sa lupa ay naging mga durog na bato at binaril sa hangin. Lil Iko. Sigaw ni Guyu Zhao at winagiwi ang kanyang mga kamay. Sabay-sabay na kumikinang ang tatlong spirit ring sa kanyang katawan. Isang Saiyan Tornado ang direktang bumalot sa kanya at kay Tang Wulan. Nakatayo ang dalawa sa mata ng hangin, umihip ang hangin at inilabas sila. Mula sa buhangin at graba. Mabilis na pagpapalawak. Katulad noong nakipag-usap siya kay Wu Siduo noong araw na iyon. Si Luog Weixing ay hindi natabunan sa unang pagkakataon, ngunit siya ay sumuray-suray at nahulog sa gilid na dala ng malakas na hangin. Sa sandaling ito, isang baging ang lumipad palabas at pumulupot sa kanyang baywang, hinayla siya sa buhawi na nagsisimula palang magkaroon ng hugis. Pinandilatan ni Guyu si Tang Wulan, napakabait mo lang, hindi mo ba nakikita na sinasadya ka ng mga tao? Ngumiti lang si Tang Wulan, ngunit medyo naging pangit ang mukha ni Luog Weixing. Gayunpaman, mabilis na nabigla ang kanyang mga mata. Sa harap niya at ni Tang Wulan, ang mukha ni Guyu ay solemn na, at ang tatlong bilog ng spirit ring sa kanyang katawan ay salit-salit na kumikislap, at ang mga molekula ng enerhiya sa hangin ay naging marahas halos kaagad. Ang mas kakaiba ay ang mga kamay ni Guyu ay gumagalaw ng ritmo tulad ng mga paro-paro na may suot na mga bulaklak. Ang mga bilog ng liwanag na may iba't ibang kulay ay patuloy na lumalawak palabas, sama-sama sa buhawi. Puro science sa umpisa. Ang buhawi ay tumaas ng ilang beses sa oras ng ilang paghinga. Pagkatapos ay may mga asul na ice cone, na mabilis na sumanib sa buhawi, at sumanib sa mga bato. May mga ito pagkatapos lumitaw ang ice cone, sila ay hindi gaanong naapektuhan ng panginginig ni Wu Changkong Tianshuangjian. Hindi pa ito tapos, nanood si Luog Weixing, ang mga kamay ni Guyu ay naging kulay pilak na puti, at ang pilak puting sinag ng liwanag ay patuloy na naglalabas mula sa kanyang mga kamay. Ang bawat ilaw na pilak ay kumikislap, at nang ito ay nahulog sa buhawi, ang buhawi ay umiihip. Isang dampi ng itim ang idinagdag sa panahon ng pag-ikot. Kontrol ng mga elementong may apat na katangian. Paano ito mangyayari? Ito ang unang ideya na lumitaw sa isip ni Luog Weixing. Hangin, lupa, yelo, kalawakan. Kahanga-hanga na ang apat na elemento, at nagagawa rin niyang gamitin ang apat na elementong ito ng magkasama. Pagdaragdag ng isang elemento, ang momentum ng buhawi na ito ay umabot sa pinakamataas na antas ng ikatlong ring. Ang pagdaragdag ng pangalawang uri ay direktang magiging pagkakaroon ng ikaapat na antas ng singsing. Sa tatlong iniksyon, ang pagbabago-bago ng explosive energy ay malapit na sa Wu Siduo. Ikaw Ming Baiho. Ang apat na elemento ay nagpupuno sa isa't isa at patuloy pa ring nagsasama habang umiikot ang buhawi. Ang buhawi ay nagbago mula sa unang kulay na cyan sa cyan gray, na parang naglalabas ng hindi masabi na katahimikan. Isang frost scar ang lumipad, nahulog sa buhawi, at agad na nabaluktot sa alikabok. Muling lumipad ang mga marka ng frost, ngunit nilamon din ito at isa-isang nawala ng buhawi. Hindi nakita ni Luog Weixing si Guyu na nagpapakitang gilas sa laban ng squad leader noong araw na iyon, kaya hindi niya alam na sa wakas ay natalo ni Guyu si Wu Siduo, at hindi direktang sasabihin ni Wu Siduo ang ganoong bagay. Nang tapusin ng isang estudyante ang laban para sa pinuno ng klase, pinatay ni Shenyi ang isang bahagi ng screen. Ang ilang mga monitor ay hindi makikita ng lahat. Sa makatuwid, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Luog Weixing ang lakas ni Guyu. Nang si Tang Wulan ay naging pinuno ng pangkat, si Luog Weixing ay hindi kumbinsido. Sa kanyang opinyon, si Tang Wulan ay may iisang kakayahan at si Wan ay nagtataglay ng kakayahang magkontrol, ngunit siya ay mahusay din sa kapangyarihan. Parehong hindi sukdulan, at walang panig ang nalulugod. Buti na lang nagamit niya ito, at ang swerte ay kayang gawin siyang squad leader. Siya ay may tiwala na siya ay makokontrol hanggang sa kamatayan kapag kaharap si Tang Wulan ng one-on-one. Ngunit sumiklab ang labanan ngayon, at nang makita niya si Tang Wulan na gumagamit ng Golden Dragon Terrifying Claw, nagbago na ang kanyang mentalidad. Bagamat ang kapangyarihan ng Golden Dragon Den, Claw ay hindi kasing lakas ng Nether White Tiger ni Wu Siduo,
Ang pagsabog sa sandaling iyon ay hindi kailangang maging kasing haba ng paghahanda ni Wu Siduo, at pagkatapos na makapasok si Tang Wulan sa Three Environment Realms, ang aura ng buong tao ay naging iba. Ngunit ang kabuuan ng mga ito ay walang halaga kumpara sa apat na elemento na ipinakita ni Guyu sa kanyang harapan. Ang apat na elemento ay kinokontrol, isinama, at maaaring gamitin sa aktwal na labanan, ang kanyang mental na kapangyarihan ay dapat na umabot sa espiritu ng dagat. Ang 13 taong gulang na Linghai Realm Spiritual Power Cultivation Base. Kahit bilang miyembro ng Juvenile Genius List, nakaramdam ng panghihina si Luo Guixing. Ito na pala ang pinakamalakas sa harapan niya. Handa siyang sumuko kay Tang Wulan. Hindi kaya may mas malalim na kaalaman si Tang Wulan. Sa maikling panahon, hindi mabilang na mga kaisipan ang lumitaw sa isip ni Luo Guixing. Ngunit dito pa lang, nabasag pa rin ang buhawi ni Guyu. Nagtagpo ang hamog na nagyelo, at nawala ang Netherworld White Tiger, naiwan lamang si Wu Siduo na hindi gumagalaw. Ang buong katawan ni Wu Saidua ay natatakpan ng isang layer ng kristal na puti, parang na-freeze siya doon. Ipinanganak si Frost Dingyo sa kamay ni Wu Zhangkong, nagniningning ang ikatlong spirit ring, at inilunsad ang Tianshuang Slash. Nakatayo lang siya sa lugar, at ang higanteng espada na si Shuang Dongyo ay gumuhit ng malaking liwanag mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang light blade ay 10 metro ang haba at matapang na lumipad palabas at direktang hinampas sa buhawi 50 metro ang layo. Paputol-putol na damaloy ang buhawi, at ang apat na katangian ay nakaapekto sa Skyfrost Slash sa ilalim ng amplification ng Frost Dingyo na iyon, at mabilis na nawala, habang ang Skyfrost Slash ay unti-unting lumabo. Ipinakita ni Tang Wulan at ng tatlo ang kanilang mga figura, ngunit kinuha na ni Wu Zhangkong ang kanyang espada at tumayo. Malamig na sinabi, "Idiot." Oo, natapos na ang aktwal na combat drill na ito. Natalo si Tang Wulan at ang iba pa. Kung wala ang Nether White Tiger ni Wu Siduo, naubos din ang pera nilang tatlo. Hanggat patuloy na umaatake si Wu Changkong, agad silang matatalo. Dalawang salita lang ang dapat punahin, ngunit lahat sila ay may lagnat. Lahat sila ay matalinong tao, at syempre naiintindihan nila ang ibig sabihin ni Wu Changkong. Sa labanang ito, ang kanilang pagtutulungan ay tacit understanding lamang sa simula, at nang i-teleport ni Luo Guixing si Wu Siduo at si Guyu ay nag-teleport kay Tang Wulan palayo, ang pagkakahiwalay ay lumitaw na, o na ito ay sumabog. Ang pagtutulungan sa pagitan ni Tang Wulan at Guyu ay hindi na ipakita ng perpekto, lalo pa si Luo Guixing, na nakatayo roon ng walang fighting spirit. Sa orihinal, silang apat na magkasama ay hindi kalaban ni Wu Zhangkong. Kung walang kooperasyon, may isip ang resulta. Sinampal ni Wu Changkong ng palad si Wu Saidua, at umiling si Wu Saidua. Hindi nagtagal, nawala ang hamog na nagyelo sa kanyang katawan, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Bumaba ang apat na tao, ang pangit ng mukha. Hindi sila pinuna ni Shen Yi, ngunit inutusan lamang ang susunod na grupo na umakyat sa entablado. Tumingin si Wu Saidua kay Tang Wulan, pagkatapos ay kay Luo Guixing, ngumuso, naglakad sa gilid para maghanap ng mauupuan, napakapangit ng mukha niya. Bumantong hininga si Tang Wulan, nasa akin ang kasalanan. Hindi pa rin sapat ang tansya ko kay Teacher Wu. Matapos makapasok sa 7th ring, ang kabuuang lakas ni Teacher Wu ay dumb-oble. Hindi ako nakipagtulungan sa lahat. Hindi umimik si Luo Guixing, ngunit tumabi din siya at umupo. Malamig na sinabi ni Guyu, ikaw ba ay isang team commander? Ikaw ay hindi. Kung hindi, bakit responsibilidad mo ang iyong sarili? Ang team commander ay hindi pa nagsasalita. Tumangala si Luo Guixing kay Guyu, at isang bahagyang galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Guyu nang hindi sinasadya. Sumimangot si Tang Wulan. Talagang hindi ang sitwasyong ito ang gusto niyang makita. Upang maging isang Battle Armor Master, ang pag-asa sa lakas ng isang tao ay talagang hindi sapat. Iyon ay nangangailangan ng lahat na magtulungan at maging buong puso. Ang kanilang kasalukuyang cultivation base na pagtatangka na gumawa ng isang salita na Battle Armor ay orihinal na mas advanced, at kung hindi sila magkakaisa, walang posibilidad na magtagumpay. Ngunit ngayon ay halata na ang sitwasyong ito. Si Luo Guixing at Wu Saidua ay talagang hindi masyadong kumbinsido sa kanilang sarili. Nakaupo sa posisyon ng squad leader, natural nilang maakit ang atensyon ng lahat, maging ang puot. Ito ba ang gusto ko? Gayunpaman, hindi siya outrage. Dahil nasa ganitong posisyon na siya, kung konting hirap lang ang mararanasan niya, hindi niya ito ipaglalaban. Hindi yun ang kanyang karakter. Tinapik ni Tang Wulan si Guyu sa balikat, sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Luo Guixing at umupo. Ikaw ay napakahusay at mamumuno. Gayunpaman, hindi mo may kakaila na ako na ngayon ang pinuno ng pangkat ng klase sa unang baitang. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Tinaas ni Luo Guixing ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, so ano? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, hindi. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung gusto mong hamanin ang posisyon ko, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon ngayong semestre. Matalino kang tao. Kung maglalaban tayo sa loob, makakaapekto lamang ito sa pag-unlad ng lahat. Kumbinsido ka man sa akin o hindi, hindi mo maitatanggi na tayo ngayon ay isang buo, isang maliit na grupo, at kahit isang miyembro ng klase.
Ang paglilinang ay tulad mo. Ang paglilinang ay tulad mo. Maraming tao na gustong lampasan tayo. Ang ginagawa ko ay isantabi ang mga prejudices at sama-samang magsikap, ang masisiguro ko ay pantay-pantay ang pakikitungo ko sa lahat sa pagpapanday at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makipagtulungan sa lahat sa paggawa ng sandata ng isang salita sa parehong oras, ipinapangako ko na sa pagtatapos ng semestre na ito, maaari ko ring magkaroon ng parehong mga tao. Kung gusto mong maging monitor, pagkatapos ay magsikap na lumago at magsanay sa akin kapag nagsimula ang susunod na semestre. Pagkasabi nito, tumayo siya at naglakad patungo kay Wu Siduo. Napakaganda ng mga tenga ni Wu Saidua, at siya at si Luo Guixing ay hindi masyadong magkalayo. Narinig din niya ang mga salita ni Tang Wulan. Kasalanan ko ang kabiguan na ito. Hindi ako nakipagtulungan sa iyo ng maayos. Kasabay nito, mali ang hinusga kong lakas ni Teacher Wu. Maaaring hindi tayo magkaibigan, ngunit dapat tayong maging magkapareha. Hindi ako level 4 forger, ngunit isang level 5. Nakikinig sa mga salita sa harap ni Tang Wulan, itinaas lang ni Wu Saidua ang kanyang ulo, ngunit nang sa wakas ay binigkas niya ang salitang 5, ang buong katawan ni Wu Saidua ay nabigla. Ngumiti si Tang Wulan, mukhang isang magandang pagpipilian ang magkaroon ng magandang relasyon sa isang manghuhuwad na maaaring maging isang dalubhasang manggagawa sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang ating mga layunin sa hinaharap ay ang lahat ng 4 na karakter na Battle Armor Masters, tama ba? Habang nagsasalita, iniunat niya ang kanyang kanang kamay kay Wu Siduo. Bahagyang nag-alinlangan si Wu Saidua, ngunit itinaas pa rin ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang palad. Sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos ng klase ngayon, gagawin ko ang basic forging ng unang battle armor nating 4. Tama ka. Ang boses ni Luo Guixing ay nanggaling sa likuran. Lumingon si Tang Wulan upang tumingin sa kanya, si Luo Guixing ay aktibong lumapit sa kanya, ikaw ang monitor at pinuno ng aming grupo. Ngunit kung magkamali ka, kailangan mong gawin ang lahat ng mga responsibilidad. Lagi akong naghihintay na magkamali ka. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at nakipagkamay, salamat sa iyong paghihikayat. Nagtama ang mga mata ng dalawa sa himpapawid, bahagyang pumutok ang mga sparks, talagang ipinagmamalaki ni Luo Guixing ang kalikasan, ngunit sa sandaling ito, kailangan din niyang aminin na kailangan niyang harapin ang kalaban ni Tang Wulan ng patago. Kung ang taong ito ay nasa cultivation base o sa karakter, siya ay nararapat sa kanyang atensyon. Kung hindi niya kayang lampasan siya sa panahon ng kanyang pag-aaral sa panlabas na patio, natatakot akong hindi na ako makatayo sa tuktok. Tang Wulan, Gu Yu, at Wu Siduo ay pawang mga layunin na gusto niyang malampasan. Kumaway si Tang Wulan kay Gu Yu. Lumapit si Gu Yu. Binitawan ni Tang Wulan ang kamay ni Luo Guixing at iniunat ang kanyang palad sa gitna. Natural na inilagay ni Gu Yu ang palad ng kanyang kamay sa ilalim ng kanyang palad upang magkasya siya ng husto. Nagkatinginan sina Wu Saidua at Luo Guixing, at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. Si Shen Yi ay binibigyang pansin ang aktwal na labanan sa kompetisyon, ngunit ang sulok ng kanyang mga mata ay binibigyang pansin ang mga ito. Nang makita niya ang mga kamay ng 4 na tao ni Tang Wulan na nakasalansan, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi napigil ang magpakita ng mahinang haplos. Ngiti. Hindi nakakatakot na magkaroon ng problema. Ang masaklap ay hindi mo alam kung paano ito lulutasin. Walang duda na si Tang Wulan ay walang ganoong problema. Tamang-tama ang paghusga sa kanya ng kapatid, siya ang uri ng taong ipinanganak na may ugali sa pamumuno. Si Tang Wulan at ang iba ay maingat na pinanood ang aktwal na labanan sa likod nila. Ang ilan sa mga mag-aaral sa huling grupo ay piniling sumayaw ng Changkong o Shen Yi. Ngunit walang duda na lahat sila ay nabigo ng husto. Tanging ang grupo ni Shu Yucheng at ang grupo ni Yang Yansaya ang nagpatuloy ng kaunti pa. Sina Wu Changkong at Shen Yi ay pawang mga 7-ring cultivation base. Kapag naabot nila ang kaharian ng 7 singsing na kaluluwa sage, ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay bumubuo ng kanilang sariling sistema, at ang pangkalahatang pagkonsumo ay hindi bumubuo ng anumang kahinaan para sa kanila. Nakita rin talaga ng mga estudyante ang kapangyarihan ng dalawang guro, at wala silang paraan para harapin ang napakalakas na kalaban. Pagkatapos ng praktikal na aralin, lahat ay tinamaan sa iba't ibang antas, ngunit hindi sinuri ni Shen Yi at Wu Changkong ang mga nadagdag at natalo para sa kanila. Kapag tapos na ang laban, tapos na ang aktwal na combat class. Ito ang paraan ng pagtuturo ni Shrek, na nagbibigay daan sa mga mag-aaral na maunawaan at maunawaan ng mag-isa, nang hindi gumagawa ng labis na pansariling patnubay. Kung mahahanap at malutas ang problema ay depende sa ginagawa ng mga mag-aaral. Sa kasong ito, ang mga tunay na talento lamang ang maaaring lumabas sa wakas. Pagkatapos ng hapunan, sabay nating pag-usapan ang pagbuo ng battle armor. Pagkatapos ng klase sa umaga, tinawagan ni Tang Wulan sina Wu Siduo at Luo Guixing, kasama si Gu Yu, ang 4 ay magkasamang pumunta sa cafeteria. Ang gana ni Tang Wulan ay palaging nakakagulat, at si Wu Siduo ay malamig na tumingin sa mga pagkaing nasa mesa pagkatapos niyang kumain, at hindi naiwasang baguhin ang kanyang ekspresyon, kaya mong kumain ng marami, sino ang kayang bumili sa iyo? I didn't let you raise it again. Gu Yu almost blurted out. Umupo si Luo Guixing sa isang tabi, tumingin kay Tang Wulan, at pagkatapos ay kay Gu Yu, ang kanyang mga mata ay medyo mas malalim.
Malamig na tiningnan ni Wu si Duo si Guyu, at magsasalita na sana, ngunit nag-ambala siya ni Tang Wulan, Tara, umupo tayo ng kwarto. Maraming forging room sa Blacksmiths Association, kaya maaari kang magrenta ng isa diretso mula doon. Oras, bilang ating base. Ang paggawa ng battle armor ay walang alinlangan ang pinakamahalagang bagay para sa kanila. Pagkalabas ng restaurant, pumunta ang apat sa Blacksmiths Association. Direktang nilapitan ni Tang Wulan si Feng Lao upang ipahayag ang kanyang intensyon. Well, yes, bibigyan kita ng isa. I will collect you 1,000 contribution points symbolically every month. Madaling tinulungan sila ni Feng Wuyo na malutas ang problema. Salamat, guro. Aalis na sana si Tang Wulan kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit hinawakan siya ni Feng Wuyo, ikaw bata, huwag kang pumunta. Bibigyan kita ng 2 oras, at sa loob ng 2 oras, halika at matutong magpanday sa akin. Huwag kang mag-aksaya ng oras, alam mo ba? Mabuti, mabuti. Sapat na ang 2 oras. Nagmamadaling tumawa si Tang Wulan. Takot talaga siya sa sabik na mga mata ni Feng Wuyo, medyo balisa ang personalidad ng kanyang guro. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ituturo niya sa kanyang sarili pagkatapos na pumasok sa larangan ng espiritual na pagpapanday. Sapat na ang 2 oras para matapos ang 1,000 forging at purification ng mag-isa para yumaman. Madaling makukuha sina Shen Yin at Mo Yin Tang Wulan, at pinipili ni Wu si Duo at Luo Guixing ang mga bihirang metal na direktang binili nila mula sa Blacksmith Association kasama ang kanilang mga kontribusyon na puntos. Pinili ni Wu si Duo ang Ghost Iron, isang metal na may malamig na katangian at isang bihirang madilim na katangian. Ang kalidad mismo ay espesyal, ngunit kakaunti ang maaaring gumamit nito, kaya ang presyo ay hindi masyadong mahal. Pinili ni Luo Guixing ang 1,000 Chance Bronze, na may mga special na katangian, na akma sa kanya. Ang Chenji Copper ay maaari lamang ituring bilang isang medium rare metal. Matapos pakinggan ang metal na kanilang pinili, hindi napigilan ni Tang Wulan na tumanggaw ng palihim. Matalino ang lahat, at ayaw nilang kumain ng taong matabang dahil lang sa talento sila, at pinipili nilang huwag ituring na nangungunang mga bihirang metal. Sa ganitong paraan, kung ito man ay forging o paggawa ng battle armor, ito ay magiging mas madali. Isang salita na sandata sa labanan, ang pinakamahalagang bagay ay ang makaipon ng karanasan upang maghanda para sa hinaharap na produksyon ng 2 salita na sandata sa labanan. Ang 2 character na battle armor ay muling bisitahin, at ang material ay babaguhin sa isang buong paraan. Sa makatuwid, ang material na ginamit para sa one-word battle armor ay hindi nakakaapekto sa kinabukasan ng lahat. Talagang mabait si Old Feng sa iyo. Seryosong sabi ni Luo Guixing na nakatingin sa panday na nasa harapan niya. Ang forging room na ito ay 150 metro kwadrado ang laki, sa tabi nito ay isang stand para sa mga pambihirang metal, at syempre wala itong laman ngayon. Ngunit ang forging room na ito ay higit sa 2 beses na mas malaki kaysa sa normal. Ang mga kagamitan sa loob ay ang pinaka-advanced, ngunit 1,000 puntos ng kontribusyon sa isang buwan ang nakolekta. Ito ang pribilehyo. Ngumiti si Tang Wulan, tutulungan kitang kumpletuhin muna ang 1,000 forging. Guyu, mayroon ka bang pangunahing direksyon sa iyong disenyo? Bago mag-forging at maglinis, pag-usapan muna natin ito. Bahagyang tumanggaw si Guyu, na pag-usapan ko na ang ilang mga plano sa disenyo sa kanila nitong mga nakaraang araw, at naiintindihan ko ang iyong sitwasyon, kaya ginawa ko ang unang draft ng disenyo. Habang nagsasalita, naglakad siya papunta sa forging table at naglabas ng isang stack ng mga drawing mula sa kanyang storage equipment. Una niyang inilabas ang isang blueprint at sinabing, ang unang sandata ng labanan na gusto nating i-forge ay ang sandata ng kamay sa kanang kamay. Ang dahilan kung bakit pinili ko ang sandata ng kamay ay dahil ito ang pinakamadaling gamitin sa labanan. Direkta itong bubuti. Kasama sa sandata ng kamay ang palad at bisig, hanggang sa malapit ito sa siko, ito ay itinuturing na sandata ng kamay. Ito talaga ang palad at bisig. Ang guhit na ito ay isang sketch na ginawa ko para sa iyo. Gaya ng sinabi niya, ikinalat niya ang drawing at itinuro ang sundin ng mga linya sa itaas para ipaliwanag kay Tang Wulan. Ang metal na pinili mo ay immersion silver, pangunahin upang palakasin ang iyong sariling kapangyarihan sa kaluluwa. Maingat kung pinag-isipan ang iyong sandata ng kamay, dahil ang iyong palad ay maaaring mag-transform sa gininto ang mga kuko ng dragon, kaya ang pagiging malambot ng isang salitang sandata ng labanan ay napakahalaga. Ako ay nasa palad ng aking kamay. Ang deformation formation ay idinisenyo upang matiyak na ang iyong kanang kamay at bisig ay patuloy na sasakupon pagkatapos ng anumang oras na paglisan ng sandata. Padaliin ang iyong matutulis na mga kuko na lumawak, at ang iyong mga gininto ang mga kuko ng dragon ay mismo ito ay napakatalas na. Ang pangunahing magic formation sa likod ng iyong kamay ay pangunahing ginagamit upang mapataas ang iyong sigla at kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ay isang dual circuit formation, at dinisenyo ko ito ng ganito. Nagsalita si Guyu ng detalyado. Si Tang Wulan, na tumingin sa mga komplikadong linya sa drawing, ay hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig. Ang disenyo ng mecha ay talagang hindi isang simpleng bagay. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya sa core array. Ang disenyo lamang ay napakakomplikado, at tiyak na hindi ito madaling gawin.
Sumilip siya kina Wu Saidua at Luo Guixing, at malinaw na nakita niya na natural ang kanilang mga ekspresyon. Ito ay nagpapatunay na bagamat komplikado ang disenyo ni Gu Yu, akma pa rin ito sa mga katangian ng battle armor. Anumang battle armor ay dapat magkaroon ng higit sa 3 core magic circle. One-word battle armor ang pinakamaliit. Tulad ng two-word battle armor, hindi karaniwan na magkaroon ng 5 core magic circles. Ang mga core magic circle na ito ay dapat dumaan sa metal. Ito ay pinasigla ng pag-iniksyon ng ating soul power. Sa makatuwid, ang mga kinakailangan para sa metal sa proseso ng produksyon ay napakataas. Thousand Armament Forging ay ang pinakapangunahing battle armament. Tumango si Tang Wulan at sinabing, sa kabutihang palad, nabasa ko ang iyong disenyo. Sa kasong ito, kapag nagte-forging, magtutuon ako ng pansin sa pagpapabuti ng lakas ng ilang kaukulang aspeto ng metal. Pagkatapos kong pinuhin ito, gagawin ko ang buong hugis. Magsagawa ng pangalawang paglilinis. Bagamat ang pangalawang paglilinis ay hindi magiging kasing epektibo ng una, maaari nitong dagdagan ang lakas o ductility ng iyong disenyo, at kung saan ay partikular na maginhawa para sa lokasyon ng iyong disenyo, at ang produksyon. Sinabi ni Luo Guixing, maaari mo bang pinuhin ito sa pangalawang pagkakataon? Puno ng pagtataka ang mukha niya. Siyempre, narinig niya ang pangalawang paglilinis ng metal ng panday, na napakahalaga para sa paggawa ng sandata sa labanan. Tumango si Tang Wulan. Tiningnan siya ni Luo Guixing ng malalim at sinabing, kung ganito ang kaso, mas may katiyakan ako. Ito ay medyo simple gawin. Kung gayon, magsimula tayo ngayon, subukan ang isa-isa. Gu Yu, ang iyong pangunahing plano sa disenyo ay natapos na, at simulan mo itong pagbutihin. Kukumpletuhin ko muna ang paglilinis ng metal na kailangan ng ating four-man hand armor. Hintayin na maging perpekto ang iyong disenyo ng disenyo. Pagkatapos nito, ito ay huhubog at muling pino. Mabuti. Ang apat ay may napakahusay na talento sa apat na subprofesyonal. Tulad ng sinasabi, may mga espesyalisasyon sa industriya ng sining, at ang mga armor masters ang kanilang mga layunin. Ang mga layunin ay pareho. Ang lahat ng mga contradiction ay nawala, hindi bababa sa pansamantala. Sa loob ng isang oras, sunod-sunod na nagliwanag ang apat na sinag ng liwanag. Pino ang Immersion Silver, Demon Silver, Ghost Iron, 1000 Chance Bronze, at apat na piraso ng metal na 1000 Forging 1 grade. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng isang oras. Pagkatapos ng paglilinis ni Chengan, ang bawat piraso ng metal ay may ilaw na higit sa 3 talampakan. Buhay si Chengan. Sa buong proseso, si Tang Wulan ay tila napaka-relax. Kahit na sina Wu Siduo at Luo Guixing ay malabo na hindi nasisiyahan at galit sa kanya, kailangan nilang aminin na ang pakikipagtulungan sa kanya sa forging ay talagang ang pinakamahusay na pagpipilian. Apat na piraso ng 1000 Forged 1 grade metal na kumikinang na may iba't ibang kinang. Nagtanong si Gu Yu, mayroon ka bang anumang mungkahi para sa hand armor na idinisenyo ko? Sinabi ni Tang Wulan, sa tingin ko ito ay perpekto. Ang kanang braso ang aking pangunahing posisyon sa pag-atake. Subukang pataasin ang Golden Dragon Claw hanggat maaari. Tungkol naman sa asul na pilak na damo, hanggat hindi ito nakakaapekto sa pagganap. Naniniwala ako sa antas ng iyong disenyo. Sinabi ni Gu Yu, bueno, ipapakita ko sa iyo kapag naayos na ang draft ng disenyo. Kailangan pa nating pag-usapan ang disenyo at plano ng produksyon. Kung mayroon ka, magtrabaho ka na lang. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, maghahanap ako ng guro. Kung mayroon kang gagawin, mangyaring makipag-ugnayan sa akin anumang oras sa Soul Guidance Newsletter. Habang pinapanood si Tang Wulan na umalis, tinanong ni Luo Guixing si Gu Yu, ang kanyang panday ay palaging napakalakas. Mahinahong sinabi ni Gu Yu, ang mga kakayahan ng ilang tao ay tinatawag na mga talento, narinig mo ba ito? Medyo hindi pa rin siya nasisiyahan sa ugali ni Luo Guixing sa laro ngayon. Ngumiti si Luo Guixing, ngunit hindi tumanggi. Tiningnan niya ang drawing at sinabing, medyo masyadong komplikado ang disenyo mo. Maaaring nahihirapan ako sa paggawa nito. Gusto mo bang ayusin ito? Nagpatuloy silang tatlo sa pagtalakay sa plano ng disenyo. Umalis si Tang Wulan sa forging room at naglakad papunta sa forging room ni Feng Wuyo. Ang buhay ay abala at kasiya siya, at nalaman niyang gusto niya ang pakiramdam na ito. Mayroon na siyang sariling plano, kasama ang mga plano para sa mga kasosyo. Si Xie at Xu Xiaoyan ay wala sa kanyang grupo, ngunit pareho silang miyembro ng Zero Class at mabubuting partner niya. Siyempre hindi niya makakalimutan ang mga ito. Para sa kanila, mayroon ng perpektong ideya si Tang Wulan sa kanyang isipan. Si Yuan Enyahui ay nakadamit pa rin ng panlalaki, walang pinagkaiba sa karaniwang panahon. Pagpasok pa lang niya sa dormitory area, natigilan siya, dahil napakalinis ng work-study dormitory area ngayon, at malinis at maalikabok ang sahig. Nang maglakad siya patungo sa pintuan ng kanyang dormitoryo, nakita niya ang isang balde ng malinis na tubig sa pintuan. Pagbukas ng pinto at pagpasok sa silid na may malinaw na tubig, hindi niya maiwasang mapasimangot. Sino ang gumawa nito? Ilang figure ang naisip, Tang Wulan. Hindi naman siya, ang dami niyang makakain, baka sa cafeteria siya kakain ngayon.
Kung alam ni Tang Wulan na ganito siya sa isip ni Yuan Yahui, hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Lezenggayo. Hindi ganoon kabait ang lalaking iyon, kahit na kumpirmado na siya na hindi siya Evil Spirit Master, inconsistent pa rin ang ugali niya sa sarili niya sa klase. Siya yun. May lumitaw na figure sa kanyang isipan, matangkad at payat, guwapo, may ngiti sa kanyang mukha, at minsan medyo mayabang. Naroon din ang hitsura ng pagkatalo sa harap ng kanyang sariling pag-atake noong araw na iyon. Humph! Sa pag-iisip tungkol sa lalaking iyon, si Yuan Yahui ay kinuyam ang kanyang mga kamao nang hindi na mamalayan, biglang tumalikod, binuksan ang pinto ng silid, at ibinuhos ang lahat ng tubig sa balde. Pagkatapos ay marahas na isinara ang pinto, na gumawa ng putok na tunog. Ibinaba ang balde, kamay sa balakang, medyo tuliro pa rin. Makalipas ang mahabang sandali, bumantong hininga siya at isinara ang mga kurtina. Alam nilang lahat na hindi na kailangang gawin ito sa lugar ng dormitoryo. Nang lumakad siya sa kama, hinubad niya muna ang kanyang coat, itinaas ang kanyang kamay, tinanggal ang peluka sa kanyang ulo, napakita ang kanyang maitim na pulang buhok, at marahang ipinahid ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, ang orihinal na mukha ay naibalik sa magandang mukha. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga buto ay nagbasag, ang kanyang figure ay medyo mas mataas, at ang mga katangian ng mga kurbo ng kababaihan ay lumitaw. Komportable pa rin ako bilang ako. Hinawakan ang kanyang pisngi, kumislap sa sakit ang mga mata ni Yuan Yahui. Bigla niyang niyakap ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at bumagsak sa kama, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, masikip ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay naninigas. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging eskarlata, may takot sa loob, at ang buong tao ay bahagyang nanginginig. Walang tigil na pag-agos ang mga luha, at ang lumitaw sa kanyang mga mata ay tila isang dagat ng dugo mula sa patay na bundok. No, malakas niyang sigaw. Napaupo bigla ang buong tao, naghahabol ng hininga. Bang! Bumukas ang pinto, at may sumulpot na figure mula sa labas. Anong problema? Ayos ka lang ba? Itinaas ni Yuan Yahui ang kanyang ulo, sinalubong ng kanyang mga eskarlata na mata ang sumugod sa silid. Napalunok ng laway si Xi, halatang bahagyang hamina ang boses niya, ikaw, okay ka lang. Kung tutusin, palagi na siyang nasa dormitory area, gaya ng naisip ni Yuan Yahui, ang dormitory area ay siya ang naglinis. Tinulungan din niya si Yuan Yahui na kumuha ng balde ng tubig. Ginamit niya ang Shadow Dragon clone para magtago sa malapit at pinanood ang reaksyon ni Yuan Yahui pagkabalik niya. Nang makita niya si Yuan Yahui na nagwiwisik ng tubig, biglang naging malungkot ang kanyang puso. Nung aalis na ako, narinig ko ang sigaw niya. Ito ay ganap na subconsciously nagmamadali, at walang oras upang mag-isip. Sa sandaling ito, nagtama ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng hiya. Lumabas ka. Umungol si Yuan Yahui. Hoy! Pumayag naman si Xi at tumalikod at tumakbo palayo. Takot talaga siya kay Yuan Yahui, ang eksenang muntik na siyang mapatay noong araw na iyon ay nag-iwan ng maraming anino sa kanyang puso. Tumakbo si Xi, at hindi nakalimutang tulungan siyang isara ang pinto. Napabuntong hininga si Yuan Yahui, itinaas ang kanyang kamay para panasan ang mga luha sa kanyang mukha, at mahigpit na kinuyam ng dalawang kamay ang bedsheet. Pagkatapos maabot ang antas ng espiritual na forging, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng master na forging level ng Grandmaster at ng mga nauna? Tinanong ni Feng Wuyo si Tang Wulan sa malalim na boses. Maaari itong pekain. Sagot ni Tang Wulan. Utot. Ang baho. Ganyan ka tinuruan ni Mu Chen. Nanlaki ang mga mata ni Feng Wuyo, at ang hindi makontrol na momentum ni Tang Wulan ay naging dahilan upang mapa-attract si Tang Wulan. Mahinang sinabi ni Tang Wulan, sinabi ni Ms. Mu Chen na hindi ka maaaring maging masyadong mataas ang pag-iisip, at kailangan mong maghintay hanggang sa maabot ko ang antas na ito bago ako turuan ng kaalaman sa espiritual na pagsasanay. Sa paraang ito ay mas magiging matulungin ako kapag nagsasanay ng orihinal na forging. Bullshit, hindi ako sang-ayon sa kanyang pananaw. Tanging ang komprehensibong pag-unawa lamang ang makakagawa ng mas mahusay na pagpaplano. Maaari kang makinig sa akin, at sisimulan kong ituro sa iyo kung ano ngayon ang isang dalubhasang panday. Bago ang espiritual na forging, ang mga forging masters ay sumunod lamang sa mga hakbang. Masasabing sila ay mga bihasang crafts mismo. Sa antas ng forging, ang forging masters ay tunay na nagtataglay ng kanilang sariling espiritualidad, at kung paano gamitin ang espiritualidad na ito ang pinakamahalaga para sa forging masters. Pagkasabi nito, huminto siya, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng 5th level forge at 4th level forge ay ang susunod mong pinik ay hindi na isang solong metal. Ito ay isang halwang metal. Alloy. Nang marinig ang dalawang salitang ito, bahagyang nanginig ang puso ni Tang Wulan, at mahina niyang nahawakan ang isang bagay. Sinabi ni Feng Wuyo, ang espiritual na pagpapanday ay upang bigyan ng buhay ang metal, at natapos mo na rin ang isang espiritual na pagpapanday. Pagkatapos, itatanong ko sa iyo, sa proseso ng espiritual na pagpapanday, lalo na sa proseso ng pagbibigay buhay sa metal, ang pinakamahirap na bagay ay ano? Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan sa pagkakataong ito ay isang proseso ng pagbibigay buhay.
Ang metal mismo ay unti-unting nagkakaroon ng espiritualidad habang ito ay huwad. Matapos ang espiritualidad ay maipawn sa isang tiyak na antas, ang metal mismo ay may batayan para sa pagbabago ng husay. Sa oras na ito, tayo ay aasa muli sa atin. Ginagamit ng panday ang kanyang sariling sigla upang gisingin ang espiritualidad nito at bigyan ng buhay ang espiritualidad at ang lahat ng metal ay hindi na makumplito. Ang paggising ay napakahalaga kung ito ay makumplito. Oo, tama ang iyong pagsusuri. Kung gayon alam mo ba na ang dahilan kung bakit ang mga metal ay mahirap gisingin ng buhay ay may kaugnayan sa kanilang sariling kalidad. Kung mas mahusay ang metal, mas malaki ang posibilidad na huwadin ng espiritu, lumikha ng buhay, na nasa buong universo. Ito ay isang napakasagradong bagay. Kapag ang buhay ay nilikha, ito ay magbubunga ng isang uri ng enerhiya na hindi natin lubos na maisip. Ang ganitong uri ng enerhiya, ngunit wala sa atin ay halos walang buhay. Ngunit ito ay napakalaki, kung gayon ang bagay ay magiging isang buhay na katawan, ngunit kung hindi ito makatiis sa espesyal na enerhiya, kung gayon ang bagay ay masisira. Para sa espesyal na enerhiyang ito, tinatawag namin itong enerhiya ng paglikha. Ang kahulugan ng paglikha ng buhay. Nagawa mong magtagumpay sa araw na iyon, ang pangunahing dahilan ay ang iyong sariling sigla ay sapat na malakas, ang dugo ay ibinuhos kay Shen Yin, sa tulong ng iyong sariling dugo, hayaan itong magkaroon ng sapat na katigasan upang mapaglabanan, at sa wakas ay pinagkalooban ng tagumpay sa buhay. Hindi mo sinasadyang nakumpleto ang isang napakahirap na hakbang sa pagpapanday para sa aming mga panday, na tinatawag na pagbabantay sa antas ng tagumpay. Hindi lahat ng panday na ito ay magagawa. Nang pag-iingat sa paglikha ay hindi hihigit sa 30% pagkatapos upang mapabuti ang tagumpay ng espiritual na pagpapanday, pagkatapos ng hindi mabilang na mga henerasyon ng mga eksperimento ng mga palsipikado, nakahanap kami ng isa pang paraan, iyon ay, upang mapabuti ang lakas ng metal mismo at ang kakayahang makatiis sa enerhiya ng paglikha. Ang tinatawag na halwang metal, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ang pagsasanib ng iba't ibang mga metal sa isang tiyak na proporsyon. Ang mga halwang metal ay malawakang ginagamit sa mga meka. Ngunit ang halwang iyon ay iba sa sinasabi ng ating mga palsipikado. Ang halwang metal na nagsasama ng mga metal ay karaniwang sinusunog sa mataas na temperatura upang gawing likido ang iba't ibang mga metal, muling natutunaw at nagdedebug ayon sa mga sukat. Ngunit ang ilang mga elemento ay maaaring makatulong sa pagtatagumpay sa ating kemikal. Say ay ganap na napik sa pamamagitan ng kamay upang matulungan ang metal sa proseso ng pagsasanib. Nais din naming pagsamahin ang iba't ibang mga metal sa mga proporsyon, ngunit ang pagforging lamang ang tanging bagay sa buong proseso. Ang pagforging ng iba't ibang mga metal ay pinagsama sa isa't isa at nabuo ng pantay-pantay upang mapabuti ang aming sariling kalidad at mga katangian. Ang pangwakas na layunin ay upang makumplito ang espiritu. Forging, kahit na isang mas mataas na antas ng soul forging sa hinaharap. Ang isang piraso ng metal, ang sandali kapag ito ay nabuo para sa hinaharap, ay tumutukoy sa pundasyon. Mula sa araw na ito, sisimulan na kitang turuan kung paano magpanday ng mga halwang metal. Kapag marunong ka na sa hindi bababa sa 10 halwang metal forging, maaari mong ipagpatuloy na subukan ang espiritual na pagpapanday. Mas mataas ang antas ng tagumpay. Si Tang Wulan ay matamang nakikinig. Nang magsalita si Feng Wuyu tungkol dito, ang lahat ng ekspresyon sa kanyang mukha ay nagtagpo, at tanging kaseryosohan na lamang ang natitira. Kung tutuusin, kapag madali niyang nakumpleto ang unang baitang ng pagpapanday, siya mismo ay medyo naliligaw sa kinabukasan ng pagpapanday. Maraming mga taon ng pagpapanday ng karera ay naging pamilyar sa kanya sa mga bihirang metal. Ang thousand forging ay isa ng napakataas na paraan ng paglilinis. Ang pagforging ng espiritu ay nagbibigay buhay sa metal, ngunit sa katunayan ay hindi ito masyadong nagpapabuti sa kalidad ng metal mismo. Ito ay lamang na pagkatapos magkaroon ng buhay, metal ay mas malamang na sumanib sa katawan ng tao. Kaya, ano ang tungkol sa huwad na hinaharap? Ano nga ba ang soul forging? At ano ang maalamat na Tianduan? Hindi niya alam. At ngayon, pagkatapos makinig sa halwang metal ni Feng Wuyo, isang bagong pinto ang bumukas sa kanyang harapan. Matapos matutunan ang pag-forging ng halwang metal, walang alinlangan na hanggat ako sa susunod na antas sa forging. At ang mataas na antas ng sandata ng labanan ay dapat itayo sa batayan ng halwang metal. Ang gustong sabihin ni Mr. Mu Chen sa kanyang sarili ay dapat din siyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga halwang metal. Pagpasok sa ikalimang antas, tila ang lahat ay nagsisimula sa simula, at pagkatapos ay pumasok ito sa isa pang antas. Sinimulan ni Feng Wuyu na turuan si Tang Wulan na magpanday ng mga halwang metal. Alloy forging, una sa lahat, ang formula. Ang pinakamahalagang bagay ay ang formula. Ang mga formula na ito ay na-summed up sa pamamagitan ng libu-libong mga nauna at hindi mabilang na mga pag-verify. Masasabing ang bawat formula ng halwang metal ay lubhang mahalaga, at ito ay tiyak na magiging isang kayamanan. Ang mga formula ng halwang metal ay nahahati sa dalawang kategorya, ordinaryong uri at bihirang uri. Ang bihirang uri ay masasabi ring isang lihim na recipe, na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang karaniwang uri ay karaniwang ginagamit sa mainland, at alam ito ng karamihan.
Sa proseso ng paggawa at ginto, mas maraming uri ng mga bihirang metal na pinagsama-sama, mas mahirap itong pandayin, dahil mas maraming pagbabago ang nangyayari kapag pinagsama ang mga ito sa isa't isa. Ang formula ay nagiging mas mahalaga. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga halwang metal na napik mula sa 2 hanggang 3 metal ay karaniwang mga uri. 3 o higit pa ang lahat ay bihirang mga formula. Ang mas maraming uri ng mga bihirang metal na ginagamit sa pagpapanday ng mga halwang metal, mas mataas ang pambihira ng formula. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.